kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang dilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Cora. Isa akong ina na may kapansanan. Nasunog ang aking balat sa isang aksidente. Kaya simula noon, nahirapan na akong buhayin ang aking mga anak. Nakatira kami sa ilalim ng tulay at umaasa sa mga tira-tirang pagkain para mabuhay. Ito ang aking buhay. Kanina pa po tayo naghihintay dito. Gutom na ako. Angel, konting tiis na lang ha. Mamaya, may lalabas siya sa kainan para magtapon ng basura. Abangan natin yun dahil sigurado mga pagkain ng laman nun. Mama! Ayun o! May lumabas na po at may dalang plastic na itim. Itinapon po niya sa basura, no? Tara mga anak, puntahan na natin. Ma! Tawa ko na po yung plastic na itim. Akin na ito'y bubuksan ko. Titingnan ko kung ano-ano yung mga laman. Ito po. Ay, mga anak, may pagkain na tayo. Mukhang masasarap. Pwede na po ba akong kumain? Ay naku Angel, hindi pa. Pipiliin ko muna kung ano yung mga pwede pang kainin dito. Tapos lulutuin ko ulit para mamatay yung mga mikrobyo. O tara mga anak, umuwi na tayo sa ating barong-barong para makakain na tayong tatlo. Yay! Ano mga anak? Nasarap ba? Opo. Lalo na po yung mga balat ng fried chicken. Ako naman po. Gusto ko yung pesyahay. Kahit nagtira-tira, masarap naman. Niluto at sinarapan kong mabuti yan para ligtas kainin. O sige na, kain lang kayo ng kain. Chop, chop. Ay, Ma, bakit po kayo natigilan sa pagkain? Hindi mo ba masarap yung pating na uwan nyo? pasensya na kayo mga anak kung hindi ko kayo napapakain ng maayos. Alam ko delikado itong kinakain natin pero wala akong maisip na ipakain sa inyo. Ang hirap kasi ng buhay. Wala akong mapasukang trabaho kasi tingnan niyo naman ang itsura ko. Hirap akong kumilos dahil sa balat ko. Mama, di naman po namin kayo sinisisi kung ganito ang naging buhay natin. Ang importante lang naman po, magkakasama tayo. At may nakakain pa rin tayo kahit papano. Pero huwag kayong mag-alala. Kapag may pagkakataon ako, pakakainin ko rin kayo ng malinis at sariwang pagkain. Ang sakit ng tiyan ko. Ano ba ito? Mukhang sa kinain ko ito kanina. Buti na lang, hindi sumakit ang tiyan ng mga anak ko. Mama, bakit gising pa po kayo? Masakit po bang tiyan nyo? Oo, anak. Siguro dahil doon sa kinain ko kanina. Pero kaya ko to. Idudumi ko lang to tapos mabilis mawawala ang sakit ng tiyan ko. Sigurado po kayo. Sige na, anak. Matulog ka na. Opo, ma. Diyos ko. Patawarin niyo ko kung hindi ko kayang buhay ng maayos si Mintoy at Angel. Hindi baling ako na lang ang sumakit ang tiyan dahil sa mga kinakain naming pagpag. Basta wag lang sila. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa aking mga anak. Ma, nagugutom na po si Angel. Sandali lang mga anak. Iniisa-isa ko pa itong nakuha kong pagpag kanina. Mitoy, ito, tingnan mo, oh.
Yan, Oh? mukhang hindi po naggalaw yung pagkain na yan. Mga karne ng baboy ang karamihan sa nakuha natin. Pag napili ko ng lahat, tsaka ako magluluto ng adobo. Oh, Tamang-tama. May toyo, suka at pamintang binigay sa akin si Aling Tekla. Sabihin mo kay Angel, konting tiis na lang. Opo. Makakakain din tayo. Angel? Oh, Diyos ko. Ano nangyayari sa'yo? ang sakit po ng tiyan ko, Mama. Tulungan niyo po ako. Ah, Mitoy! Mitoy, halika, dali! Bakit po? Ang kapatid mo! Sumasakit ang tiyan. Tulungan mo akong kargahin. Hihingi tayo ng tulong. Opo. Mama, hindi ko na po kaya. Ay, tulong! Tulong, pakiusap, tulungan yung anak ko. Mawawa kayo sa amin. Hindi na kaya ng anak ko yung pamimilipit ng tiyan niya. Tulungan niyo kami, nakikiusap ako. Iligtas yung anak ko. Anong nangyari sa anak mo? Na-food poison ba siya? Hindi ko po alam. Kumain lang po kami ng pagpag na adobo. Ayan, sumakit na po ang tiyan niya. Kailangan madali siya agad sa ospital. Ikaw, bata, tawagin mo yung tricycle na naroon. Sabihin mo pumunta dito. Opo! Ililigtas natin ang anak mo, Ale. Tatagan mo ang loob mo. Doktor, kumusta na po ang lagay ng anak ko? Ligtas ng bata. Tama kayo. Sumakit ang tiyan niya dahil sa kinain niyang pagpag. Mrs., hindi po talaga safe kainin ng mga pagkain nang galing sa basura dahil contaminated na ito ng mga mikrobyo na pwedeng magdulot ng sakit sa sino mang kakain nito. Wala po kasi kung mapapakain sa mga anak ko. Mahirap lang po kami. Wala pong trabaho. Hindi po ako matanggap dahil sa itsura ko. Kaya pagpag lang po ang kaya kong ibigay sa kanila. Ganun ba? Opo. Eh, pasalamat tayo sa Diyos dahil naagapan ang sakit ng anak mo. Dahil kung tumagal pa yan, pwede niya yung ikamatay. Ay, sige, Mrs. May aasikasuhin pa akong ibang pasyente, no? Maiiwan ko na po kayo. Salamat po, Doktor. Opo. Salamat po. Iniligtas yung anak ko. Ano sabi ng doktor? Ligtas na daw po ang anak ko. Naku, maraming salamat sa inyo. Tinulungan niyo ako madala si Angel sa ospital. Ano po palang pangalan nyo? Cora po. Ako si Mrs. Cruz. Nagtatrabaho ako bilang social worker sa DSWD. Huwag ka mag-alala sa babayaran dahil ako na ang sasagot ng bills. Ako na rin ang bahala sa mga gamot ng anak mo. Ano ko, Mrs. Cruz? Malaking bagay po itong ginawa niyo para sa amin. Ilalapit ko rin sa DSWD ang mga anak mo. Baka meron silang maitulong sa inyo. Angel, narito na ulit tayo sa bahay natin. Yay! Ang saya-saya! Nakakamiss po itong bahay natin. Alam mo, Angel, masaya kami ni Mama na magaling ka na. Ay, Mrs. Cruz, tuloy po kayo sa munting tahanan namin. Salamat. Pagpasensyahan niyo na po yung bahay namin. Maliit lang po. At saka medyo yung mayanig. Kasi marami pong sasakyan yung dumadaan sa itaas ng tulay. Ilang taon na ba kayong nakatira dito? Maraming taon na rin po. Simula nung mamatay yung asawa ko, nung 1 taong gulang pa lang si Angel. Namatay ba siya sa aksidente kung saan nasira yung mukha mo? Opo. Mabuti na lang. Binuhay pa rin ako ng Diyos. Kasi kung 2 kaming namatay, baka nasa ampunan ng mga anak namin. Mama, gusto ko na pong matulog. Sige, Angel. Mitoy, Bo. samahan mo yung kapatid mo. Opo. Nakausap ko na pala yung head namin sa DSWD tungkol sa mga anak mo. Concerned sila masyado kung kaya mo ba silang buhayin na hindi malalagay sa panganib ang kanilang buhay.
Alam ko po, mahirap ang buhay namin, pero kakayanin ko po. Ang option kasi nila, kunin sa'yo ang mga anak mo kung makita nilang hindi mo sila kayang buhayin. Ay, hindi. Ayoko pong mawalay sa mga anak ko. Sila na lang dalawang dahilan, kaya patuloy pa rin ako lumalaban. Huwag niyo naman kunin sa akin ang aking mga anak. Pero mas mapapabuti ang buhay nila kung mailalagay silang pareho sa pangangalaga ng DSWD. Patawad po, Mrs. Cruz. Pero, hindi po kailanman ibibigay ko ang mga anak ko. Hindi po. O mga anak, eto na ang pagkain niyo. Wow! Instant noodles! Saan niyo po ito nakuha, Mama? Namalimos ako sa tulay. Yung naipong ko, binili ko na lang yan. Hanggat maaari, ayoko na kayong pakainin ng pagpag. Yay! Hindi na pagpag ang kakainin namin! Toy, iluto mo na tong noodles para makakain na kayo. Opo, Mama! Tara, Angel! Cora! Si Mrs. Cruz ito! Sandali lang po. Ay, Mrs. Cruz, tuloy po kayo. Ano pong balita? Nakausap ko na ang DSWD tungkol sa mga anak mo. Hindi na sila kukunin sa'yo. Talaga po. Sa halip, tutulungan kanilang mabigyan ng kabuhayan para masuportahan mo ang mga anak mo. Aba, magandang balita po yan kung ganun. Tutulong din ako sa'yo. Bukod sa ibibigay sa'yo ng aming ahensya, dadagdagan ko ang puhunan mo para makapagsimula kayo ng panibagong buhay. Ay, Ang hiling lang namin, sana mapalago mo ng maayos ang ibibigay namin sa'yo para maging maayos na ang buhay ninyo ni na Mitoy at Angel. huwag po kayong mag-alala. Pinapangako ko sa inyo, palalaguin ko ang anumang ibibigay niyo sa akin. Maraming salamat. Tatanawin naming malaking utang na loob sa inyo ito. Good luck, Cora. Naway gabayan kayo ng Panginoon. Napapalago ko ng maayos ang puhunang binigay nila sa akin. At sa ngayon, hindi na kami kumakain ng pagpag. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Jopay. Ako'y isang kabataan na namulat ng maaga sa kahirapan ng buhay. Simple lamang ang aking pangarap, ang umasenso at maiangat ang kabuhayan ng aking pamilya. Paano ko po yun magagawa? Ito po ang aking buhay. Sa wakas, naibenta rin natin yung mga uling sa palengke. Beruin mo, 2 bundok at 3 ilog ang tinawid natin para lamang makarating dito sa kabayanan. Itay, nagugutom na po ako. Ay, sige. Tara't pumunta tayo dun sa kalapit na bakery para bumili ng makakain. Tara. Oh, ayan. Tingnan mo, anong tinapay ang gusto mong kainin? Ito pong ensaymada. Ali, isang ensaymada. At saka isa rin nito, ano? Saka 2 soft drinks. Sige po, sandali lang. Ate! Pabili rin po! 2 po nitong pandikoko. Ay, saan lang punta mo? Bakit nakasuot ka ng ganyan? Papasok ako sa school. School? Oh, Ano pong ginagawa niya dun? nag-aaral. Bakit kailangan mo mag-aral? Sabi ni Mama, kailangan daw mag-aaral para matupad ko yung mga pangarap ko. Ganun ba yun? Ikaw, nag-aaral ka ba? Hindi. Japay. Ito na yung ensaymada at soft drinks mo. At tara,
Kailangan na tayo sa ating sityo bago pa lumubog ang araw. Sige po, Tay. Jopay, anak. O eto, ito yung niluto kong pastil. Binalot ko na sa dahon ng saging para makain mo habang naglalakad ka papuntang eskwelahan. Salamat po, Nay. Sigurado po akong hindi ko mapapansin ang pagod sa sarap ng niluto niyo. Pero anak, palagi ka mag-iingat ha. Lalo na't 3:00 pa lang na madaling araw ngayon. Nagkalat pa rin ang mga mababangis na hayop sa paligid. Huwag po kayong mag-alala. Palagi naman po akong may dalang kawayan na may tusok sa dulo. Sakaling lusubin ako ng mababangis na hayop, maipagtatanggol ko po ang aking sarili. Ay, Oh, alis na agad yung anak mo. Opo, Tay. 6:00 po ng umaga ang pasok ko. 3 oras po ang lakaran mula dito hanggang sa eskwela namin. 2 bundok at 3 ilog ang kailangan niyang tawirin para lamang makapag-aral. Bakit naman kasi kailangan pa niya mag-aral? Bakit hindi na lang siya tumulong sa atin sa paghahanap buhay? Tumutulong naman siya sa atin. At saka, hayaan na natin ang anak mo sa pangarap niya makapagtapos ng pag-aaral. Pag nakatapos po ako ng pag-aaral, makakahanap po ako ng mas magandang trabaho at malaki po ang maitutulong ko sa pamilya. Hindi matutupad yung pangarap mo. Sa lugar natin, ni isa, walang nakatapos ng pag-aaral. Ang importante lang, marunong ka magtrabaho at dumiskarte. Mabubuhay ka na. O siya, sige na, Jopay. Umalis ka na. Baka mahuli ka pa sa pagpasok. Sige po, Nay. Tay, alis na po ako. Class, si Rizal ay merong 2 nobelang sinulat. Ito ay... Tama kayo. Jopay, halos kalahating oras ka nang late sa klase ko ah. Teacher Bert, pasensya na po. Hindi na po mauulit. Sa susunod, agahan ko po pag-alis sa bahay. Pagod na pagod ka. Pumunta ka muna dun sa upuan mo at magpahinga ka. Opo, Teacher Bert. Oh, Jopay, bakit hindi ka pa nagre-recess? Wala ka bang baon? Nakain ko na po yung baon ko habang naglalakad papasok sa eskwelahan kanina. Nabalitaan ko nga na 2 bundok at 3 ilog ang tinatawid mo kada araw makarating lang dito. Alam mo, Jopay, natutuwa ako sa'yo. Kasi kahit mahirap makapunta dito, tinitiis mo para makapag-aral ka. Ay siya nga pala, dinalang kita ng pagkain. Mas magandang may laman ng sikmura para madali mong matutunan ng lessons natin. Salamat po. Ipagpatuloy mo lang ang pagsusumikap mo makatapos ng pag-aaral. Balang araw, maaabot mo rin ang mga pangarap mo. Ginabi na ako ng uwi. Lakas kasi ng ulan kanina. Hindi tuloy ako makadaan. Masyadong maputik yung mga bundok at mabibilis ang agos ng tubig dun sa 3 ilog. Kailangan ko patuloy magpatila. Nandito na ako sa tapat ng barong-barong namin. Bakit kaya madilim? Walang tao. Jopay! Ay, Ako, mabutit dumating ka na! Mang Ramon! Alam niyo po ba kung nasaan sina Inay at Itay? Yun nga sasabihin ko sa'yo ngayon. Ang nanay mo, natagpuan ng tatay mo na nakahandusay sa loob ng bahay nyo. Ayun, kasama sina kumparing Ingo at Manoy. Dadalhin nilang nanay mo sa ospital sa Kabayanan. Ano po? Oo. Ay, Diyos ko! Ang Inay! Kumusta na kaya si Inay? Diyos ko po, huwag niyo sana siyang pabayaan. Sana iligtas niyo po siya. Ay, eto na pala si Itay at mga lalaking kapitbahay namin. Buhat-buhat nila si Inay na nakaupo sa itinaling kumot sa kawayan. Anak, narito na kami. Nay! Ay, salamat sa Diyos! Buhay kayo! Jopay, Nay!
Anak, Hirap ang nanay mo na makapagsalita bukod sa paralisado ang kanang paa niya dahil sa stroke. Ganun po ba? Mga kasama, tulungan niyo akong ibabasa at paupuin dito sa upuang kawayan. Alalayan niyo lang. Ayan. huwag kang mag-alala, anak. Tay, Gagaling din ako. ayan. Naubos niyo na po yung niluto kong lugaw para sa inyo, Nay. Nabusog po ba kayo? Salamat, anak. Pasensya ka na kung nahihirapan ka sa pag-aalaga sa akin. Wala po yun. Mabuti naman at inaalagaan mo nanay mo. Anak, siya nga pala. Po, Huminto ka muna sa pag-aaral. ano po? Walang mag-aalaga sa nanay mo. Nasa trabaho ako pag-araw. Tayong tatlo lang naman ang nandito sa bahay. Huminto ka na sa pag-aaral para makatulong ka sa nanay mo. Sige po. Bukas pupunta ako ng eskwelahan para magpaalam kay Teacher Bert. Teacher Bert, titigil na po ako sa pag-aaral para maalagaan ko po ang nanay ko na may sakit. Ganun ba? Nakakalungkot naman, Jopay. Nakakapanghinayang. Dahil ikaw ang pinakamatalino sa buong klase. Pero naiintindihan ko kung bakit gusto mong huminto sa pag-aaral. Maraming salamat po. Dahil naging mabuti po kayo sa akin. Mamimiss ko po kayo, Teacher Bert. Ako rin, Jopay. Mamimiss din kita. Kung mapagdesisyonan mong bumalik ulit sa pag-aaral, lumapit ka lang sa akin. Tatanggapin kita ulit sa klase ko. Ayan. Nay, naigagalaw nyo na yung kanang paa nyo. Tsaka bumabalik na rin sa normal ang inyong bibig. Nawawala na po yung yuwi. Dahil yan sa pag-aalaga mo sa akin ng ilang buwan. Nagpapasalamat ako sa iyo at sa Diyos kasi nadugtungan ang buhay ko. Konting panahon na lang at makakalakad na uli kayo. Oh, anak. Tay, Eto, nakabili na ako ng gamot ng nanay mo. ay, pagod na pagod kayo, Tay. Magpahinga po muna kayo. Inutang ko yan sa kaibigan ko dun sa Kabayanan. Sabi ko, babayaran ko siya pag nakabenta ulit tayo ng uling. Pero Berto, malaki na ang utang natin sa mga kapitbahay at kakilala natin. Uy. Hindi na natin mababayaran lahat yun. Ako na ang bahala doon. Hahanap ako ng paraan. Si Jopay baka pwedeng makatulong sa iyo. Uy, sino mag-aalaga sa'yo kapag nagtrabaho si Jopay? Naigagalaw ko ng mga paa ko. At bumalik na sa normal ang pagsasalita ko. Makakaya ko na ulit mag-isa dito sa bahay. Uy, ano Jopay? Kaya mo bang maguling? Sige po. Tutulong po ulit ako sa inyo sa pag-uuling. Pero susubukan ko rin po maghanap ng trabaho sa Kabayanan para medyo malaki po yung sasahurin ko. Ano naman trabaho ang papasukin mo kung sakali? Kasambahay po. Ang sipag mo maglinis, Jopay. Maayos at pulido din ang gawa mo. Gusto ko yan. Salamat po, Ma'am Gina. Anyway, ito palang sahod mo para sa buwang ito. Ay, Ma'am. Sobra po yung pasahod niyo sa akin. Talagang sinobrahan ko na. Total, masipag ka naman at mapagkakatiwalaan. At saka para makatulong na rin yan sa pamilya mo. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin.
eskwelahang pagmamayari naming mag-anak. Binuo ito ng aking mga magulang na kilalang pioneers of education sa lugar natin. Anyway, we offer basic education from kinder to junior high school. But last year, nag-open na rin kami for senior high school. Ang laki po ng school ninyo, Ma'am Gina. At maraming mga estudyante. Buti pa po sila. Nag-aaral. Gusto mo bang bumalik ulit sa pag-aaral? Opo. Pangarap ko pong makapagtapos ng pag-aaral para makahanap po ako ng magandang trabaho at umasenso ang buhay ng aming pamilya. Alam mo, Jopay, sa 7 buwan mong pagsisilbi sa akin, tinuring na kitang parang tunay na anak. Handa akong suportahan ang mga pangarap mo. Talaga po, Ma'am Gina? Oo, pag-aaralin kita hanggang sa makatapos ka ng kolehiyo. Basta ipangako mo lang sa akin na mag-aaral ka mabuti at hindi mo sasayangin ang opportunity na ibibigay ko sa'yo. Opo. Pangako po. Hindi ko po sasayangin ang mga pagkakataong ibibigay niyo sa akin. Maraming salamat po. Sinong inaabangan mo? Ay, syempre ang anak natin. Ngayon daw siya uuwi. Ay, ayan na siya! Ayan na si Jopay Berto! Tay! Jopay! Anak! Nandito na po ako! Anak! Anak, kumusta ka na? Ay, ito po. Ayos naman po ako. Kayo po ni Itay. Okay, huwag kang mag-alala sa amin ng nanay mo. Maayos naman kami dito. Buti naman at bumisita ka uli dito. Namiss ka namin. Namiss ko rin po kayo. Ay, Ang anak ko. meron pala akong papakita sa inyo. Ito po pala yung report card ko at saka medal. Top 1 po ako sa klase ngayong 4th quarter. Talaga, anak? Naku, magandang balita yan! Napakatalino mo talaga, Jopay. Ipinagmamalaki ka namin ng nanay mo. Tama. Ito rin po pala yung perang sinahod ko kay Ma'am Gina. Ha? Obo. Ang laking halaga nito, anak. Sobra-sobra po yan sa pagkain at mga gamot ninyo. Maraming salamat, anak. Malaking tulong mo sa amin ito. Oy, isa nga pala. Nag-usap na kami ng nanay mo tungkol sa pag-aaral mo. Oo nga. Ibinibigay ko na sa iyo ang buong suporta ko. Pasensyahan mo na rin ako kung hindi kita sinuportahan dati. Basta kung kailangan mong tulong, nandito lang kami ng nanay mo, ha? Lumapit ka lang sa amin. Opo, Itay. Salamat po sa inyo ni Inay. Pangako, isasama ko po kayo sa pag-asenso ko balang araw. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang dilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Nanding. Panganay ako sa 4 na magkakapatid. 18 pa lang ako nang pumanaw sa isang sakuna ang aming mga magulang. Mula noon, ako nang tumayong kuya at magulang ng 3 kong kapatid. Dahilan kaya hindi ako nakapagkolehiyo pa. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan na harinawang kapulutan ng magandang aral sa buhay. Binabati kita, Karina. Sa wakas, isa ka ng ganap na teacher. Nakita ko din ang bunga ng mga paghihirap ko. Ikinararangal kita, kapatid ko. Congratulations, Ate Karina. Ngayon, matutulungan mo na si Kuya Nanding sa pagpapaaral sa amin ni Jenny. Kuya Nanding, Ruben, Oh, bakit parang hindi ka makapagsalita? Ano ba gusto mong sabihin? Iniisip mo ba na mamadaliin kitang makapagtrabaho ngayong may lisensya ka na? Karina, kung gusto mo munang magpahinga, okay lang yun, ayos lang yun. hindi yun, Kuya. Ano? I'm sorry. Pero kailangan na naming magpakasal ni Edgar. Ha? Pero bakit, ate? Di ba ang pangako mo,
pagtatapusin mo muna ako bago ka mag-asawa. Para naman mabawasan na ang hirap sa amin ni Kuya Nanding. Oo, Ruben. Kaya lang, buntis na ako. Ha? Buntis? Kaya kailangan pakasan na kami ng nobyo ko. Ikaw? Buntis? Kuya, patawarin mo sana ako. Patawad. Kuya Nanding? Kuya, bakit kumiinom ng alak? Hindi ka naman dati umiinom yan ah. Kuhan, Jenny. Nagpapaantok lang ako. Kahit hindi mo sabihin, alam ko malungkot ka dahil sa pag-aasawa ni Ate Karina. Dahil pinago ka niya. Tayong lahat. Sana kuya, huwag mong isipin na gagayahin din namin siya ni Kuya Ruben. Sana bigyan mo pa rin kami ng pagkakataong makapag-aral. Bakit? Iniisip mo ba na pahihintuin ko kayo dahil sa ginawa ni Karina? Kasi kuya, masakit naman talagang ginawa niya eh. Pati nga kami ni Kuya Ruben, inis sa kanya. Huwag. Huwag kayong magtanim ng galit sa kanya. Magpasalamat na lang tayo na hindi siya iniwan ng nobyo niya. At tungkol naman sa inyo ni Ruben, huwag kayong mag-alala. Hindi ako magbabago sa pagtataguyod ko sa inyo. Magsisika pa rin ako para makatapos kayo ng pag-aaral. Ruben, Kuya Nanding, bakit sinugod mong malakas na ulan? Ayun tuloy, basang-basa ka. Ay, alika, pumasok ka na. sa tricycle pa lang habang namamasada ako umulan eh. Nang igaray ko ng tricycle kina Aling Sandra, uminto naman ang ulan eh, kaso biglang bumuhos ng mas malakas. Habang pauwi na ako rito, kaya inabutan ako. Teka lang kuya, No. gagawa kita ng kape para mabawasan ang ginaw mo. Si Jenny nasaan? Andun po sa loob, gumagawa ng homework. Magpalit ka na ng damit, kuya. Oo. Baka magkasakit ka pa niyan. Saan ka pupunta, Jenny? Ibibili ko ng gamot sa lagnat si Kuya Nanding, Kuya Ruben. May sakit si kuya? Oo, ang init nga niya eh. Siguro dahil naulanan siya kagabi galing pamamasada. Kawawa naman si kuya. Oo nga. Pero sabi niya, papasada pa rin daw siya pag wala na siyang lagnat. Sayang daw ang araw kung hindi siya kikita. Bakit po, Aling Sandra? May nagawa po ba akong kasalanan? Wala. Napakabait mo nga eh. Mula na maging driver ka ng tricycle namin, naging maganda ang record mo rito. Pero bakit sabi nyo, hanggang bukas ko na lang maaaring ipasadang tricycle nyo? Dumating kasi yung isa ko pang anak na may asawa. Eh dito na rin siya titira. Kailangan niya kasi ng trabaho. Kaya ang sabi ng asawa ko, sa kanya na ipalabas yung tricycle. Ganun po ba? Oo eh. Pasensya ka na sana ha. Siguro naman, makakakita ka rin ng ibang maaari mong ipasada. Gabing-gabi ka na, Kuya. Oo, kinabay ko eh. Pinuntahan ko yung iba kong kaibigan pagkatapos kong pumasada. Nagtanong ako ng maaari kong ipasadang tricycle. Bakit kuya? Anong nangyari sa tricycle ni na Aling Sandra? Hanggang bukas ko na lang yun maipapasada, Ruben. Ay, bakit daw, Kuya? Yung isa pa niyang anak na bagong dating ang maglalabas na ng tricycle. Paano yan? Paano ng bahay? Ilan ba tubig natin? Ang panggastos at pag-aaral namin ni Kuya Ruben. Hindi bali kuya. Maghahanap ako ng trabaho. Mag-working student ako para mabawasan ang problema natin. Ako rin, Kuya.
susubukan ko maghanap ng part-time job. Salamat sa inyo mga kapatid ko. Pero pangako, gagawa ako ng paraan para makapagtrabaho ko uli. Diyan na lang sa tabi, Mama. Para. Natabayad ko. Salamat to. Sir, yung sukli po ninyo. Sir. Hindi na niya ako pinansin. Pumasok na agad siya sa malaking bahay. Malaki rin ang sobra sa sukli niya. 150. Akin na kaya ito? O nakalimutan lang niya dahil sa pagmamadali? Bakit inuwi mo pa rito ang tricycle ni na Alexandra, kuya? Lilinisin ko muna ito bago ko ibalik. Alam mo, sa tagal kong ipinapasada ito, napamahal na rin sa akin ang sasakyan ito eh. Kaya gusto kong malinis ito bago ibalik. Ang bait mo talaga, kuya. Tutulungan na kitang maglinis. O sige, buti nga nang mapadali. Teka. Ay, Ano ito nasa upuan? Cellphone? ang gandang cellphone niyan. Mamahalin. Teka, ang huli kong pasahero na nakaiwan ng malaking sukli sa akin, ang tiyak na nakaiwan ito. Wala namang cellphone dito kanina bago ko maisakay ang mamang yon. Malaking halaga yan, kuya, pag ibinenta. Salamat sa pagbalik mo nitong cellphone ko, Nanding. Napakahalaga nito sa akin. Narito lahat ng konta ko sa aking negosyo. Salamat, ha? Salamat ulit. Okay lang ho yun, Sir Zoilo. Ay, ibabalik ko nga rin ho pala itong sukli ninyo. Tinatawag ko kayo kanina pero hindi nyo ako napansin. Ganun ba? Sa sobrang pagmamadali ko, kaya naiwan ko sa sasakyan mo ang cellphone ko. Itong sukli nyo. Hayaan mo na yan. Sa'yo na yan. Kulang pa nga yan sa abalang ginawa ko sa iyo. Gabi na, pero ibinalik mo pa ang cellphone ko. Pwede mapupuyat ka pa at papasada ka pa naman bukas. Wala na po akong pasada bukas, sir. Yung anak na ng may-ari ng tricycle ang magpapasada ng sasakyan. Paano ka na? Ang totoo ho, naghahanap nga ho ako ng trabaho. Ay, ako. Teka, naghahanap ako ng magiging driver ko eh. Ako? Marunong ka ba magmaneho ng kotse? Ako, oo, sir. Kung gusto mo, ikaw na lang. Huwag ka mag-alala. Bibigyan kita ng magandang sweldo. Ako, maraming salamat po, sir. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Ako pong nagpapaaral sa dalawang kapatid ko. 18 pa lang po ako nang mamatay sina inay at itay sa isang aksidente. At mula po noon, ako nang kumargo sa mga kapatid ko. Mabait ka pala talaga. Sige, ikaw na ang kukunin kong driver ko. At tutulungan pa kita sa ibang problema mo. Sulit pala ang pagpupuyat mo, kuya. Ruben, kaya nga ang saya ko eh. Salamat naman sa Diyos. May trabaho ka na ulit, kuya. At hindi lang yon, Jenny. Sabi ni Sir Zoilo, ipapasok daw niya kayo ni Ruben para maging scholar sa foundation ng kapatid niya. Talaga? Oo. At ngayon, sigurado nang makakapagtapos kayo ng pag-aaral. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Tekla. Aaminin ko nung una, isa akong taong mapagsamantala sa kapwa. Ang mahalaga lamang sa akin noon ay pera. At yun ay nakukuha ko sa pamamagitan ng aking negosyong karinderya. Pero dumating sa aking buhay ang mga problema dulot ng aking kasamaan at labis ko yung pinagsisisihan. Ito ang aking buhay.
Oh, Aling Tekla! Ano ba bibili nyo ngayong araw? Ay, kailangan ko ng keso, tomato sauce, Keso. evap, mantika. O, ayan ang listahan na nakalagay na lahat dyan yung bibiling ko. Bahala ka na. Oh, sige. Ito. Manang Tekla? Talaga ba safe kainin yan? Yung mga binili natin dito kay Mang Natoy? Uy, ilang beses na akong bumibili dito ng mga pansahog ko doon sa pagkain binibenta natin sa karinderya. O, wala namang sumakit ang tiyan na. At saka, dito mo na mabibili yung pinakamura tulad ng keso, evap, mantika. Oh, Aling Tekla! Ito nang lahat ang mga kailangan mo. Kailan ang expiration date ng mga ito? Yung mga keso, 2 linggo nang expired. Yung mga iba pa tomato sauce, ka-expired lang yan nung 1 linggo. Pero lahat ng yan, pwede pang kainin yan. Pwede pa. Pwede pa. Bakit walang label yung mga tinda nyo, Mang Natoy? Kung may level yan, nalaman kagad ng mga tao na expired na yung binibili nila. Itong lata ng ibap. Sigurado kong ibap ito, ha? Kasi wala kang palatandaan nilagay. Sigurado kung iba pang mga yan kahit tinanggal ko na yung label. Mang Natoy, talaga bang safe kainin yung mga expired na pagkain tinitinda ninyo? Bakit hindi mo tanungin sa amo mo? Alam mo, Mabel, yung expiration date na yun ni Kemi-Kemi lang yan. O itong keso, pwede mong kainin kahit na expired, basta walang amag o mabahong amoy. O itong ibap, pwede yan, basta walang kalawang yung lata. Ay, nako, Mabel, sa panahon ngayon, kailangan mo na maging praktikal. Spaghetti, oh. Ay, Aling Tekla, pabili nga nitong spaghetti mo, 6. Tapos palabok 3. Okay, Suki. O, ikaw mga Fryland, ano yung order mo? Itong pansit, magkano? Ay, 10 piso lang yan kada order. Itong palabok. 10 piso lang din. Kadalasan, nasa 10 piso lang kada order ang mga tinitindang pagkain ni Aling Tekla. Tulad nitong pansit, yung palabok, spaghetti, sopas, at yung lugaw. Talaga, Estela? Oo! Ang mura naman. Ay, talagang mura ang pagkain ko. Ay, tulong ko na rin yon sa komunidad natin. Kaya nga palagi ako dito bumibili. Kasi sulit ang pera ko. Mura na, malinis, masarap pa. Nako, Aling Tekla. Mukhang magiging suki mo na ako, ah. O, ilan yung order mong pansit at palabok? Bigyan mo akong tigdarawang order sa pansit at saka palabok. Yan ang ipapakain ko sa pamilya ko. Tapos ako, dagdagan mo na rin ang 2 order ng sopas, ha? Sure, Suki. Oy, Mabel! Ano? Kailan ka ba matatapos dyan sa niluluto mo? Kanina pa yan na. Maluluto na po itong sopas. Lalagyan ko na lang po ng evap. Aling Tekla, pwede ba tayo itong evap? Kasi yung lata may kalawang sa ilalim. Buksan mo nga. Gamitin mo yung abrelata. Titingnan natin kung pwede pang gamitin. Oho. Ayan, bukas na po. Titikman ko lang, ha? Okay pa ito, Magagamit pa natin. Pero Aling Tekla, yung kulay ng gatas parang yellowish na. Talaga namang may pagkadilaw ang evap. Sige na, ilagay mo na yan. Okay, sabi niyo po Ayan, nasalin ko na po. Hintayin ko na lang po kumulo. Oo, bantayan mo lang yan, ha? At ako yung mag-aasikaso doon sa mga customer sa labas. Malapit na mag-alas 10 ng umaga. Siguradong dadagsain niya ako ng mga customer. Aling Tekla! Aling Tekla! Oh, bakit nagmamadali ka? Anong balita? Si Froilan at yung pamilya niya, Ah. na food poison. Ang sabi, yung binili nilang pagkain sa inyo ang dahilan kaya sila isinugod ngayon sa ospital. Aling Tekla! Aling Tekla! Buksan niyo itong pinto! Oh, Mabel, bakit? Parang takot na takot ka. Aling Tekla, nabalitaan niyo na ba? Marami nagsumbong sa barangay ng mga tao na food poison natin. May ilan na lumusok pa sa bahay ko kanina. Buti na lang nakatakas ako. Ano? Ilan sila? Marami sila! Nirereklamo nila yung sopas na niluto natin kanina. Pagkatapos doon nila kainin yung sopas, sumakit na agad ang tiyan nila. Ay ba, hindi ko kasalanan yan. Ha? Ikaw ang nagluto, kaya ikaw ang managot. Anong sabi niyo? Aling Tekla, malinis ako magluto. Ang sabihin ninyo, kasalanan ninyo kasi gumagamit kayo ng mga expired na pansahog na binibili nyo kay Mang Natoy. Aba! Ay, ang kapal ng mukha mo. Baliktarin pa ako. Totoo naman Kayo ang punot
dulo ng lahat ng problema ito. Haling Tekla, hindi ako! Oy, Aling Tekla! Aling Tekla! Walang iya ka! Lumabas ka dyan! Aling Tekla! Bakit ba, Stella? Ano ba problema mo? Ikaw! Ikaw ang problema namin! Kaya pala mura yung mga paninda mo kasi galing sa expired yung mga ginagamit mong pangsahog sa binibenta mong pagkain sa amin! Ay, anong pinagsasasabi mo dyan? Sumuko na si Mabel kanina. Inamin niya ang lahat na ikaw ang punot dulo ng food poisoning sa lugar natin! Pasinungalingan yan. Ano kasi sinungalingan? Sinisiraan lang ako ni Mabel kasi palpak siyang magluto. Ha? Eh, siya nakalaso sa inyo, hindi ako. Ay, eto na pala mga pulis. Pulis. Tama pala ang dating namin, Aling Tekla. Ah? Iniimbitahan namin kayo ngayon sa presinto para imbestigahan ang nangyaring food poisoning kung saan sangkot ang karinderya nyo. Ikulong niyo ang babaeng yan! Walang konsensya! Ayon sa dati nyong helper, bumibili kayo ng mga pagkaing walang label at expired na. At yun ang isinasahog ninyo sa mga tinda nyong pagkain, tulad ng pansit, spaghetti o sopas. Opo, sir. Ba't nyo naman ginagawa yun? Alam nyo naman na pwedeng makasama sa kalusugan ang pagkain na expired. At bawal po sa ilalim ng batas ang pagtanggal o pagtamper ng label sa mga pagkain tulad ng keso at evap na binibili nyo kay alias Natoy. Eh, doon lang kasi ako nakakabili ng murang pansahog sa pagkain. Eh, kung bibili ako ng bago, mahal, maapektuhan ang negosyo ko. Mas uunahin nyo pa ba ang negosyo nyo kaysa sa kalusugan ng marami? Ay, hindi naman sa ganon, pero... Patong-patong na kaso ang haharapin nyo. Ha? At malaki din ang magagastos nyo dahil kailangan nyo magbayad ng danyos sa mga taong nalason at naagrabyado ng negosyo ninyo. Sarado na ang Teklas Karinderya dahil sa mga paglabag nito sa health and sanitation and food safety laws ng bansa. Buti ka sarado ng karendra yan. Manluloko yan sa Tekla. Yan ang karma! Anong Tekla? Pwede ba kayo makausap? Sali ka, Mabel. Manang, Kung pumunta ka dito para kunin yung sahod mo, pasensya na. Wala akong maibibigay sa'yo. Wala akong pera. Wala na ang karinderya. Ang bahay ko naman kailangan kong ibenta para mabayaran lahat ng danyo sa mga customer na naapektuhan dahil sa ginawa natin. Habang yung natitira kong ipon, napunta lang sa piyansa natin dalawa. Manang, kaya ako po gustong makausap kayo eh. Hindi para kunin yung sahod ko, kundi para magpaalam po sa inyo. Babalik na po ako sa pamilya ko sa Mindoro. Matagal na po nila ako hinihintay. Tsaka panahon na po para makapagbagong buhay ako. Ganun ba? Yung tungkol po sa sahod ko, ayos lang po yun sa akin. Kung hindi nyo ibigay, naiintindihan ko po kayo. Mabel, patawarin mo ako. Pati ikaw nadamay pa sa kasakiman ko. Huwag po kayo mag-alala. Napatawad ko na po kayo. Sige po, Manang. Aalis na po ako. Totoo ang karma. Dahil sa ginawa kong masama sa kapwa ko. Unti-unting nawala sa akin ang mga naipundar ko. Ang karinderya. Ang mga naipon kong pera. Kayo naman ang aking bahay. Ko pa ang grasa ngayon. Namamalimos para lang may makain.
Tapos natutulog lang ako sa gilid na kalsada. Nilalangaw. Walang gustong tumulong. Ano ba itong nagawa kong kasalanan? Ay, Diyos ko. Patawarin niyo na po ako. Pinagsisisihan ko na po ang mga nagawa kong kasalanan. Palimos po. Pangkain lang po. Maawa na po kayo sa akin. Aling Tekla? Ay, Aling Tekla, ikaw ba yan? Estela? Oh, bakit kayo nagkaganyan? Kaya pala kayo biglang nawala sa barangay natin? Yung pala, nandito kayo, namamalimos? Nakarma na ako sa mga kasalanang nagawa ko sa inyo noon. Sana mapatawad mo ako, Estela. Kung isa ka sa naagrabyado ko noon. Wala na yun sa akin. Matagal ko na kayong pinatawad. Salamat. Ay, siya nga pala. Baka gusto niyong sumama sa akin sa simbahan. Doon, sa Immaculate Conception. Pwede na lang kayong matulungan sa sitwasyon niyo ngayon. Sige. Sasama ako sa iyo. Aling Tekla! O ano, kumusta po kayo dito sa simbahan? Ayos naman ako, Estela. Malaki ang naitulong ni na Monsenyor at ng pamunuan ng simbahang ito. Nagtatrabaho ako ngayon bilang tagalinis at tagabantay ng bahay ng Panginoon. Kapalit ng pagkain, pera at tirahan. May kwarto ako sa likod ng simbahan. Doon ako ngayon nakatira. Mabuti naman kung ganon. Masaya ako sa buhay ko ngayon. Pakiramdam ko, mas napalapit ako sa Panginoon. Stella, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, malamang nasa kalye pa rin ako ngayon, namamalimos. Ako dapat ang magpasalamat sa inyo. Kasi nagbagong buhay na kayo. Hindi na kayo katulad nung dati. Masaya ako at marami kayong natutunan sa mga pagkakamali nyo dati. Marami akong natutuhan sa nangyari sa akin noon. At isasabuhay ko ang lahat ng iyon hanggat ako'y humihinga. Oo, marami akong aral na natutuhan sa mga karanasan kong yun. At yun ay nagagamit ko ngayon sa aking pagbabagong buhay. Sa ngayon, patuloy pa rin ako sa paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilinis at pagbabantay sa kanyang sagradong tahanan. Itinuon ko na rin ang aking sarili sa mga proyekto ng simbahan, lalo na kung may kinalaman sa pagkakawang gawa. Sana'y magsilbing inspirasyon ang aking kwento sa lahat. Basta tatandaan lang natin palagi, walang imposible sa pag-ibig at awa ng Diyos. Ako si Tekla, dating tindera. Ito ang aking buhay.